Magandang hapon. Narito na ang PIA News Cordillera. Punteriya ng Department of Information and Communications Technology o DICT na makumpleto ang trenching ng mga telco cables sa Luzon bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 2028. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, kailangang isagawa ang fiber optic cable trenching upang masiguro ang katatagan ng mga telco infrastructure sa lindol, pagbaha at malakas na hangin. Sisimula ng DICT ang paglalagay ng underground cable sa Luzon kung saan unang na-activate ang National Fiber Backbone. Inaasahang mapalalawak ang inisyatibo hanggang Mindanao sa pagtatapos ng 2026. Pagkatapos ay tututukan ng DICT ang middle mile o ang cable connection na ilalagay gamit ang mga poste at ilalagay sa underground. Ang cable trenching o underground cabling ay isang pamamaraan ng paglalagay ng mga kable sa lupa sa pamamagitan ng paghuhukay ng trenches. Binigyang diin ng Health Department ang kahalagahan ng breast cancer screening. Ayon sa kagawaran, maaaring magamot ang breast cancer kapag maaga na-diagnose at sumailalim sa treatment. Ayon kay Dr. Jenna Sison ng Baguio General Hospital Medical Center, maganda na ang treatment plans ng breast cancer sa bansa kaya mainam na magpa-screening lalo na ang mga may sintomas. Kabilang sa sintomas ang bukol sa breast, pagbabago ng anyo o hugis ng suso, dimpling of the skin, nipple inversion, rashes sa nipple, discharge mula sa nipple, pamamaga o bukol sa kilikili, pananakit o discomfort sa breast, at pamumuo o pangangapal ng balat. Anya, kabilang sa risk factor ng breast cancer ang obesity, diet, alcohol consumption, at paggamit ng birth control pills. Emphasize ko lang po na yung screening na nasabi ko kanina is free, no? So PhilHealth covered po siya. All you have to do is consult sa primary healthcare unit niyo po sa barangay or sa mga local municipalities so they can coordinate you directly to our cancer center po. Isa pa sa mga ipinagdiriwang ngayong Oktubre ay ang Museums and Galleries Month. Mahalagang papel ng mga museo at gallery sa kultura at pamanang Pilipino, binigyang diin. Inilunsad ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA katuwang ang University of the Philippines at mga lokal na pamahalaan ng Baguio City at Muntinlupa ang Museums and Galleries Month o MGM celebration nitong Martes. Sa temang Resilient Museums and Galleries, Educating for Preparedness and Recovery, ang selebrasyon ngayong taon ay nakatuon sa mga tungkulin ng mga museo at galleries bilang mga learning spaces para sa pag-aaral, kamalayan at pakikipagtulungan para sa pagbuo ng katatagan sa mga komunidad. We decided on this theme because of the sheer reality that we live in a country that is not only in a typhoon belt but also right in the Pacific Ring of Fire. We are thus met with the increasing frequency of violent typhoons, volcanic eruptions, and earthquakes that continue to take a toll on the communities we serve, on humans and properties as much as on museums and galleries themselves. This year's theme unites us to ponder on ways by which we utilize the power of museums and galleries as institutions and facilities that educate the nation to constantly prepare for the ongoing impacts of global climate change and introduce best practices and novel ways not only of surviving but also of rising from these, of being resilient as a people. Mahalaga naman para sa ilang mga estudyante ang nasabing selebrasyon. So, super interesting yung event kasi nung initially punta lang talaga ako dito dahil may pagkain. Pero I ended up staying kasi parang
ang dami kong natutunan and stuff. Tapos parang na-catch ka agad yung interest ko. Kasi ang daming mga, na-open ang eyes ko sa daming cultures and whatever. Tsaka sa importance of museums as a space of dialogue, especially since it's academically relevant and, ano yung sinabi nila? Academically relevant. And empowering us students, the youth. Yes! So, I think another key factor din dun sa sinabi kanina is not, this event is not only like managed by like one institution, but like yung connectivity or like yung multisectoral dynamic ng event na nagre-reach siya not just in the four corners of like the museum, but like in an academic space then, and like maganda din yung pinoint out nila na it's not just, you know, the museums yung kailangan natin i-thank, but like the indigenous people as well to giving us the permission to essentially like showcase or share their culture with us. Tsaka di ko din po alam na meron palang proclamation number na nagde-declare sa National Museums and Galleries Month. So a good learning opportunity din po yun sa amin. I think it's very important we celebrate museums because they serve as a sort of beacon for us to know more about these indigenous cultures, to know more about their knowledge, and also, like what Ate said kanina, it opens dialogue. And that dialogue and good representation museums give us translate to good policies. Yun, so like good policies for indigenous people. So like protecting their lands, their culture, promoting their cuisine. I really like Baguio food. Ang MGM ay ipinagdiriwang tuwing Oktubre alinsunod sa Proclamation No. 798 Series of 1991. Ito ay upang pukawin ang kamalayan at pagmamalaki sa mayamang kultura at pagkakakilanlan ng Pilipinas, kung saan niyayakap nito ang lahat ng anyo ng sining at kultura, mga artifacts sa kasaysayan at relihiyon. Kaugnay sa nasabing balita, tinalakay naman sa Philippine Museum Congress ang kahalagahan ng mga museum. Pinagtuunan din ng pansin ang mga hamon sa makabagong panahon at kung paano ito matutugunan. May report sa Janjil Van Kulita. Nagtitipon-tipon ngayong linggo ang mga tagapangalaga ng kasaysayan at kultura para sa Philippine Museum Congress 2025 na ginaganap sa Baguio City. Pinangungunahan ito ng Baguio Museum Incorporated, katuwang ang National Commission for Culture and the Arts o NCCA. Layunin na aktibidad na palakasin ang paninindigan sa pagpapatuloy ng tradisyon, habang tinutuklas ang mga museum sa makabagong lipunan. Ayon sa presidente ng Baguio Museum na si Peter Nang, mahalaga na mailagay ang mga museum bilang mga sentrong nagtutulak ng inobasyon at edukasyon sa kultura. Sa mensahe naman ni Silver Pilo na kinatawan ni Benguet Governor Melchor Diclas, binigyang diin niya ang kahalagahan ng mga museo bilang tagapag-ingat ng ating pagkakakilanlan at kasaysayan. Samantala, ibinahagi naman ni Carl Sanchez Bordeos ng NCCA ang kanilang karanasan sa panahon ng pandemya gamit ang teknolohiya sa kanilang museum. Encouraging everyone to visit our museums. In the case of the National Museum, it's free, accessible sa lahat ng mga Pilipino, mababata man, matanda. You can visit yung galleries natin sa National Museum. So, and we are encouraging everyone, at sinasama na rin natin to sa mga paaralan, sa curriculum, para at least bata pa lang mayroon ng kumbaga may knowledge na sila about sa museum. Ayon naman kay Remy Azul na isang museum worker mula sa Batangas, ang ganitong klase ng aktibidad ay nakatutulong upang makapagbigay kaalaman sa mga rehiyon ukol sa kultura at halaga ng museo. So malaki po ang maitutulong nito para po yung ating mga museum workers ay merong knowledge na makukuha sa iba't ibang region. At ito po ay magagamit namin sa amin din pong museum. Dagdag naman ni Nicolas Tabora,
na dapat gawing mas interaktibo at digitalize ang mga museum upang mahikayat ang mga kabataan na tuklasin ang kasaysayan at pamanang Pilipino. Well, of course, digitalization is a worldwide, international module already. Is to make it interactive. Kasi dati, medyo passive. Nung nanonood ka lang, gano'n. Pero ngayon, you have to be interactive na meron kang personal na participation. Tinalakay sa Philippine Museum Congress 2025 ang papel ng teknolohiya, kabataan, ekonomiya at kapaligiran sa patuloy na paghubog ng makabagong henerasyon ng mga museo. Ang museo ay hindi lang istruktura. Tinataguyod nito ang ating pagkakakilanlan at nagsisilbing tulay sa nakaraan at kasalukuyan. Ito si Jinjil Bangkulita para sa PIA News, Cordillera. Iba't ibang serbisyong pangkalusugan ang inihatid naman sa mga senior citizens ng Baguio City bilang pagdiriwang ng Elderly Filipino Week. Karagdagang detalye mula kay Wendell Ramos. Halos 1,000 senior citizens ang nagbenepisyo sa Elderly Health Fair 2025 sa Baguio Convention and Cultural Center noong ika-7 ng Oktubre na inorganisa ng Department of Health, Baguio City Health Services Office, Geriatric Unit ng BGHMC, City Social Welfare and Development Office, National Commission of Senior Citizens at iba pang ahensya ng gobyerno. 4 na libreng serbisyong medikal ang inialok sa mga benepisyaryo. Mayroon ding unlimited vital signs at health risk assessments. This elderly health fair is conducted every year para po sa ating mga elderly po ito, specifically yung ating 65 years old and above. Bale, we are providing one-stop services. So nandito yung iba't ibang serbisyo natin, and this is to promote health and wellness para sa ating mga senior citizens, and then gusto din natin i-promote yung preventive care. Ibig sabihin, kahit wala pang sakit yung pasyente, it will be important na magkaroon ng screening para sa mga iba't ibang sakit. Isinagawa rin ang blood at cholesterol test, bone screening, dental services, nutrition screening and counseling, pneumonia vaccination, check-ups, at marami pang iba. Kasama rin dito ang iba't ibang physical examinations tulad ng ear at eye exam. Mayroon ding libreng serbisyo tulad ng legal aid, libreng gupit, at masahe. Bukod sa mga serbisyo ay nagkaroon ng presentasyon, zumba, at picture-taking sa photo booth. Nagpasalamat naman ang mga senior citizens sa naganap na health fair. Maganda po. Babalik pa nga po ako sa loob. Marami pang kailangan gawin sa loob. Lalo na sa mga vaccination. Kasi lifetime na raw pala yung pneumonia. And mahal yun. Mahal yung vaccine na yun sa labas. Yung nutrition screening, ang pinuntahan ko din dyan sa loob. Tapos pumunta rin ako doon sa Yakap. Din daw yung e-consulta. Kaya hindi na ako nag-fill up ng form. Ayon sa National Commission of Senior Citizens, ang mga ibinigay na serbisyo ay bilang pagtanaw naman sa naging kontribusyon ng ating mga lolo at lola. Itiin pandayo awing lulu-lula, nanang kantatang antis, angkas, manong kanmanang ti sosyedad ito'y Pilipinas. Da kayo itinangimulang, dagito'y nasayaat nga aramid, nga isu ititawidon ni, nga barbaro nga generation. It is now our turn. Nga sumubalik, kadagito'y efforts and sacrifices you by giving you the recognition that you deserve. It is because of this recognition that the National Commission of Senior Citizens was created by virtue of Republic Act 11350 to focus on the well-being and welfare of our senior citizens. Ang pagdiriwang ng Elderly Filipino Week ay pasasalamat din at pagbigay importansya sa kapakanan ng mga senior citizens na patuloy na gumagabay sa mga sumusunod na henerasyon. Wendell Ramos
para sa PIA News, Cordillera. Iginawad ng National Commission of Senior Citizens ang cash gift ng mga octogenarian, nonagenarian at centenarian sa Bukod Benguet, Kamakailan. Kabuang 37 na senior citizens na edad 80, 85, 90, 95 at 100 ang tumanggap ng cash gift. Sa ilalim ng Expanded Centenarian Act, ang mga senior citizens na makararating sa milestone ages na 80, 85, 90 at 95 ay makatatanggap ng 10,000 pesos, habang ang mga edad 100 ay makatatanggap ng 100,000 pesos cash incentive. Ang centenarian sa bayan ay si Puking Alais ng Barangay Pito. Ipinasakamay sa kanya ang 100,000 cash gift at congratulatory letter mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ipinagdiwang din sa Mountain Province ang Elderly Filipino Week. Ilang senior citizens may panawagan. Magbabalita si Cheryl Itio. Nananawagan ang ilang mga senior citizen leaders sa Mountain Province ng mas aktibong partisipasyon mula sa kanilang mga kapwa senior citizens sa mga programa ng pamahalaan. Ayon sa kanila, mahalagang nakikilahok ang mga senior citizens sa iba't ibang mga aktibidad para sa mental at physical na kalusugan. I would like to encourage more participation from the senior citizens. Iwan ko nga kung ang iba, I don't know if they're still in the denial stage ba na parang ayaw na nilang masabi na senior citizen. Di ba, it's basic. Basic yan no? Kasi if you reach the age of 60, you're considered senior citizens. And many are not yet getting involved with this organization. Kaya ang sabi ko sa kanila, halika kayo na dito sa association natin para I think this is the, sabi nga ng guest speaker this is where we can associate ourselves na to keep us physically and mentally fit, parang ganun eh. Kasi kung if you will let yourself be idle, you might attract some sicknesses like dementia or whatever, yung mga arthritis mo mga yan. Makarit na adianggay na numo no dikat amin ay mangyaplikar kumais na naidairi nadngo na adal taplitikas takat wada Silvina may siyensya na nay ilili taplitikas takat makarit ay mga amag sinamparti sa rebondia sa kanasanan senior then makarit dabos ay awis taplitikas takat makipartisipar sinan sumarsaruno ay programa ni senior citizens. Bahkan lang sinan barangay munisipyo kan probinsya. Umaasa din sila ng mas malawak na suporta mula sa gobyerno. Sina Yodong at Kawili ay kabilang sa mga nakilahok sa 2025 National Celebration of Elderly Filipino Week nitong Martes sa Bontoc Mountain Province. Ang nasabing selebrasyon na may temang Embracing Age, Living a Life with Dignity and Purpose ay dinaluhan ng mga individual mula sa iba't ibang munisipyo, mga ahensya at mga supporters ng senior citizens. Nagkaroon din ng mga pagtatanghal at talent showcase sa nasabing aktibidad. Mula dito sa Mountain Province, Cheryl Itio para sa PIA News Cordillera. Maaari nang makabili ang publiko ng sariwang mga agricultural products direkta mula sa mga farmers, cooperatives, and associations sa binuksang Kadiwa Pharmacy sa Slaughter Compound, Baguio City. Rice for All program, formal na inilunsad. Si Cristina Zaldua para sa balita. Formal na binuksan ang Kadiwa Pharmacy sa Slaughter Compound, Baguio City nitong ika-6 ng Oktubre. Layunin ng pasilidad na makapagbigay ng abot-kayang mga produktong agrikultural katulad ng sariwang prutas, gulay at ilang processed products na galing pa sa ibang rehiyon. Nasa 5 milyong piso ang pondo ng proyekto. Ang lahat, ang kabuuang halaga ng proyektong ito sa ilalim ng Kadiwa Financial Grant Assistance Program ay 5 milyong piso, kung saan yung 4.5 milyon ay inilaan para sa pagtatayo at pagbuo ng Kadiwa Store. Tingin ko, mai-improve pa natin ito,
At yung pong 500,000 naman ay bilang panimulang trading capital para sa operasyon ng tindahan. Kasabay ng pagbubukas ng Kadiwa Pharmacy, binuksan din sa publiko ang dekalidad at abot kayang bigas, benting bigas para sa transport sector na noon ay nagbukas na rin para sa mga vulnerable sector sa Cordillera. Ayon sa ilang mamimili, malaking tulong ang pagbubukas ng Kadiwa Pharmacy lalo na sa kanilang pamumuhay. Magandang opportunity kasi ito para direkta from farm to consumers. Yung sabi ni Ma'am kanina na para mas less yung kasi ang hirap mag-budget ngayon. Nga amin nga mangina magatan sisi ag budget. Para kanya simple ag biro kami budget. Dadungan na marami sa marakapa. Ang proyekto ay bahagi ng mas malawak na layunin ng Department of Agriculture na masiguro ang sapat at abot kayang pagkain dito sa lungsod ng Baguio. Isinabay rin sa programa ang pamamahagi ng school-based seedling nurseries, hydroponics greenhouse, hand tractors at iba pang agricultural inputs. Sa pamamagitan ng mga tulong na ito, umaasa ang pamahalaan na mapagagaan pa ang buhay ng bawat Pilipino. Ito si Cristina Zaldua para sa PIA News, Cordillera. Nagbenepisyo sa benting bigas meron na program ang mga minimum wage earners sa ilang establishmento sa Baguio City at Benguet. Nasa 119 na sako ng 50 kilograms na bigas ang inihatid ng DOLE at DA CAR para sa mga manggagawa ng McDonald's Baguio Benguet, Venice Hotel Corporation at Sunshine Supermart Incorporated. Ang benting bigas meron na ay bahagi ng Rice for All nationwide program sa pangunguna ng DA at may subsidiya mula sa Food Terminal Incorporated. Layunin nito na mabigyan ng abot kaya at dekalidad na bigas ang mga nasa vulnerable sectors, kabilang na ang mga minimum wage earners. Tampok ang iba't ibang produkto ng Calabarzon sa trade fair sa SM City Baguio. Ito ay sa ilalim ng Negosyo Agraryo ng Department of Trade and Industry at Department of Agrarian Reform. Magbabalita si Mariel Baez. Bilang pagtataguyod sa mga lokal na produkto, binuksan ng Negosyo Agraryo sa SM City Baguio sa pangunguna ng Department of Trade and Industry, katuwang ang Department of Agrarian Reform. Partikular na tampok dito ang mga produkto ng mga magsasaka at community enterprises ng Calabarzon. Sa temang Yaman sa Kanayunan, Handog ng Calabarzon. Kabilang sa mga produktong maaaring bilhin dito ay kape, yogurt, bagoong at iba't ibang kagamitan sa kusina at mga muebles na gawa sa niyog. Ito ang kauna-unahang pagpunta sa ibang rehiyon ng mga asosyasyon sa Calabarzon para ibenta ang mga kanilang produkto. Sana makilala din ito sa atin sa Pilipinas. Tangkilikin dapat ito ng mga Pilipino. Dahil unang-una ito ay natural, organic, makakaiwas pa tayo sa sakit. Ang nakikinabang sa atin na halos taga-ibang bansa, dapat naman suportahan ng mga Pilipino, ng mga kababayan natin, ang produktong sariling atin. Na dapat hindi na mapapunta sa ibang bansa. Dito lang sa atin, tayo nang tumangkilik. Pagdating po sa ating agrarian reform communities, talaga pong ang lead implementing agency for the CARP program ay ang ating pong Department of Agrarian Reform. Bakit po kasali ang DTI? Because the livelihood component of the Agrarian Reform Program, the Comprehensive Agrarian Reform Program, is shared with DTI and DAR. Kaya po, pareho po yung dalawang ahensya na nagpupush ng mga opportunities for our agrarian reform beneficiaries in our agrarian reform communities para sila ay magkaroon ng mga income generating projects for the group at kung maaari nga ay ito'y maging simula para sila ay magkaroon din ng kanilang mga negosyo individually. Pwede din naman silang may partnership, pwede din naman silang mag-form ng kanilang sariling asosasyon, and maybe just as many of them already are, they are cooperatives na. Ang Negosyo Agraryo ay bilang pagdiriwang din sa pag-unlad ng mga agrarian reform beneficiary organizations
sa tulong ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Hinihikayat ng publiko na tangkilikin ng mga lokal na produkto mula Calabarzon hanggang sa ika-12 ng Oktubre. Support local. Mariel Baez para sa PIA News Cordillera. Lumagda ng kasunduan ng DOST Cordillera at pamahalaang panlungsod ng Baguio kamakailan para sa paglulunsad ng Smart and Sustainable Communities Program. Ang proyekto ay nakatutok sa paggawa ng pilot innovative greenhouse demo farm na magpapakita ng automation system sa tulong ng Internet of Things at Artificial Intelligence sa urban smart farming. Tututok ang farm sa semi-temperate fruiting crops gaya ng strawberries, bell peppers, tomatoes, melons, cucumbers at iba pa. Layunin ng inisyatibo na itaguyod ang sustainable food production sa urban settings, mapalakas ang mga local farmers sa pamamagitan ng smart agri-tech solutions at makabuo ng replicable models na maaaring i-adapt ng ibang komunidad at stakeholders. Nakahanda na ang mga Benguet irrigators na mapaganda ang packaging at presentasyon ng kanilang mga processed products. Kasunod ito ng 2 araw na training para sa packaging at labeling ng produkto ng mga Irrigators Association sa Nian Cordillera Farmers Training Center sa La Trinidad, Benguet, Kamakailan. Ang naturang aktibidad ay convergence program sa pagitan ng NIA at DTI kung saan layunin ito na sanayin ang mga irrigator sa pagpapaganda ng kanilang packaging at mapataas ang kita ng kanilang mga produkto. Una nang sumailalim ang mga irrigator sa training ng food processing gaya ng paggawa ng strawberry jam, vegetable pickling at kimchi making sa tulong naman ng TESDA. Ipatutupad sa probinsya ng Kalinga ang isang proyekto para sa climate smart nature-based farming solutions. Isang kasunduan linagdaan ng kinauukulang stakeholders. Si Irene Signao para sa report. Pumirma ng partnership agreements ang lokal na pamahalaan ng Kalinga, Kalinga State University, Gawidan Malinawaan Marketing Cooperative at ang Canada-based non-government organization na Socodevi para sa proyektong naglalayong palakasin ang coffee value chain sa lalawigan at gawing climate resilient at inclusive ang sektor. Ang nasabing mga stakeholder ay magtutulungan sa pagpapatupad ng Agsama Kape Project, isang 6 na taong strategic initiative na sinusuportahan ng Canadian government sa pamamagitan ng Global Affairs Canada na target matulungan ang mga coffee growers sa Cordillera Region at sa probinsya ng Nueva Vizcaya. We want to strengthen the coffee value chain together for coffee. Ang ibig sabihin ng Agsama Kape, the meaning of Agsama Kape is together for coffee. So we really want to maximize the resources locally from the local government unit, the evidence-based research from the Kalinga State University, and then apply it to the coffee cluster in the Kalinga. And hopefully we can better the coffee value chain from the production side to marketing. It aims to diversify your incomes. You'll be able to produce coffee and most importantly sell coffee and quality coffee at high prices despite climate change and despite other challenges. Pinahayag naman ni Kalinga Governor James S. Eduba ang kanyang buong suporta sa proyekto. Ibinahagi rin niya ang pagsisikap ng probinsya na muling pasiglahin ang coffee industry sa pamamagitan ng mga inisyatiba tulad ng pagpapatayo ng farm-to-market roads sa ilalim ng Philippine Rural Development Project upang suportahan ang produksyon ng kape. Our program also on PRDB, which is the Philippine Rural Development Program, is practically on coffee. And we've been emphasizing to farmers that we should now really go into coffee. And it is good now because we are now partnering with PSU in developing this one, and we are very thankful to Ma'am Joy for supporting this. And we would like to expand. Mula sa PIA Kalinga, Irene Signao para sa PIA News Cordillera. Ipinasa kamay ng Department of Agrarian Reform Ifugao sa NILOB Agrarian Reform Farmers Organization Incorporated sa Alfonso Lista, Ifugao ang isang 4-wheel drive farm tractor kamakailan.
Ang traktor ay nagkakalaga ng mahigit 1.19 million pesos kung saan ito ay bilang suporta sa commitment ng kagawaran na mapalakas ang mga agrarian farm communities. Sa pamamagitan ng makina ay inaasahang mababibilis ang paghahanda sa lupa at mahasa ang kapabilidad sa pagsasaka ng mga miyembro ng organisasyon. Ang traktor ay nagkakalaga ng mahigit 1.19 million pesos kung saan ito ay bilang suporta sa commitment ng kagawaran na mapalakas ang mga agrarian farm communities. Sa pamamagitan ng makina ay inaasahang mababibilis ang paghahanda sa lupa at mahasa ang kapabilidad sa pagsasaka ng mga miyembro ng organisasyon. Lumagda rin ng Memorandum of Agreement at Trust Agreement ang Darpo-Ifugao at ang organisasyon kung saan nakasaad ang mga responsibilidad para sa tamang paggamit, maintenance at pangangalaga ng nasabing makinarya. Nagpasalamat naman ang mga agrarian reform beneficiaries sa natanggap na tulong mula sa ahensya. Gumagamit ng Cocomet o coconut helmet ang mga paaralan sa ilalim ng Department of Education sa Abra. Ang Cocomet ay native health protective gear na gawa sa coconut shell at husk na ginagamit sa panahon ng sakuna at kalamidad. Sa Bangged, gumagawa ang mga learners ng Banyakaw Elementary School ng naiibang disenyo para sa kanilang Cocomet kung saan mas nagbukhang fashionable at nakakainganyong gamitin ng mga bata. Layunin ng nasabing inisyatibo na maitanim ang disaster risk reduction and management practices sa mga bata sa exciting at creative na pamamaraan. Ipinagdiwang ng Bayan ng Conor sa Apayao ang kanilang 12 Panagbunga Festival mula October 7 hanggang 9. Binansagang fruit basket ng Apayao, pumarada sa unang araw ng festival ang mga floats na nagpapakita ng masaganang ani ng mga magsasaka ng bayan. Bukod sa float parade, nagkaroon din ng agro-tourism trade fair, cook fest at iba pang aktibidad na nagtataguyod sa bayan. Ang tema ng selebrasyon ngayong taon ay Celebrating a Dozen Years of Harvest, Heritage and Harmony kung saan kinikilala ang mayamang kultura, biyaya ng kalikasan at espiritu ng pagkakaisa na patuloy na nagpapausbong sa bayan. So, yan lamang ang ilan sa mga balitang ating nakalap ngayong linggo. Para sa iba pang news updates, i-follow kami sa aming Facebook, Philippine Information Agency Cordillera Administrative Region at sa X-App sa PIA_Cordillera. Mag-subscribe din sa aming TikTok, Spotify at YouTube channel na PIA Cordillera. Ako po si Debbie Ivasco Gasinan. At ako naman po si Clint Isvan Tutanes, na Imbag Amalam.